Yan, hello po. Good morning po, Ate Rose. Hallelujah. Praise your holy name. Hallelujah. Salamat, salamat, Panginoon. Glorify your holy name. Glorify your holy name. Hallelujah. Parang mahina yung ano ko signal. Yan. Good morning po, Ate Emerald. Good morning po. Lagyan mo ng papakit. Ano baka mag-alarm na? Pasok mo na. Good morning, Ate Digna. Hello po. Good morning. Hallelujah. Yan. Good morning po, Ate Kasing. Mami Carol. Good morning po. Good morning, Ate Yogi. Yan, good morning po. Andiyan na po. Tinanggalan mo lang po. Oh, Diyos, sa kabutihan. Oh, Diyos, sa kabutihan. Thank you, Jesus. Praise you, Lord. Hallelujah. Ang iyan ang ano mo pa. Ang iyan. Ingay na ano mo. Good morning, Pastor Ruel. Good morning po, Ate Nanay Lita. Good morning po. Good morning, Brother Richard. Good morning po.
Yeah, hindi na kami magkata sa kama. Yan, salamat sa mga ano. Ito ba? Hanggang. Pero bati ka muna, oh. Good morning ka. Hello po, good morning po. Yan. And good morning. Good morning, Sister Florgy. Good morning po. Tututurin, ma. Kung anong masahan pa tayo. Ayan. Praise the Lord. Ano? Ayan. Good morning po, Sister Susan. Isang magpalang umaga po sa lahat. Kami po ngayon ang makakasama nyo ngayong umaga sa daily life sharing po. Yan. Good morning po, Pastor Dong and Pastora May, sa ating mga senior pastor. Good morning po. Good morning, Sister Gina. Pasa ka na lang. Hindi ko tayo maamit. Sabi ko. Naawitin natin. Ano? Sakta na lang muna ko. Praise the Lord. Hallelujah. Salita ka pa niyan. Good morning po. Hallelujah. Praise the Lord. Good morning, Ate Ula. Sister, and Sister, ano ba yan? Tira, ay ba? Tere. Harisino, no? And Sister, si Ate Imelda Hakilmo, good morning po. Good morning po sa lahat. Hallelujah. Ang sakit na lang muna ko ngayon. Sige, awitan po muna natin sa ang Panginoon.
Praise you, Jesus. Good morning, Sister Sally. Good morning po. Awitan muna natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Nais kong ika'y maranasan, pagkilos mo'y aking inaasam, pagkat sa'yo ko lang natagpuan ang tunay na kagalakan. Nais kong ika'y maranasan, tibok ng puso ko'y ikaw lamang, kaya't ngayon, bukas at kailanman, pagsamba ko'y iaalay. Walang hanggan kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin. Buong laman ng puso kong ito ang mamalagi sa'yo. Yes, Lord. Hallelujah. Walang hanggang sasambahin. And praise of God. Buong laman ng puso kong ito ang mamalagi sa'yo. Yes, Lord. Nais ka namin maranasan, O Diyos, Lord. Nais kong ika'y maranasan, pagkilos mo'y aking inaasam, pagkat sa'yo ko lang natagpuan ang tunay na kagalakan. Nais kong ika'y maranasan, tibok ng puso ko'y ikaw lamang, kaya't ngayon, bukas at kailanman, pagsamba ko'y iaalay. Yes, Lord. Walang hanggan kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin. Buong laman ng puso kong ito ang mamalagi sa'yo. Walang hanggan kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin. Buong laman ng puso kong ito ang mamalagi sa'yo. Walang hanggan kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin. Buong laman ng puso kong ito ay mamalagi sa'yo. Yes, Lord, walang hanggang ka naming pupurihin, Panginoon. Tunay nga, O Diyos, na patuloy ka naming nais maranasan sa aming mga buhay, Panginoon. Kaya maraming salamat, O God. Lagi naming nanaisin, Panginoon, ang mamalagi, Panginoon. Hallelujah, sa iyong presensya, O God. Salamat sa napagandang umaga, Panginoon, na pinagkaloob niyo po sa amin, Panginoong Jesus. Salamat po. Salamat, O God, sa bagong kalakasan, sa bagong kagalakan na nilagay niyo muli sa aming mga puso, sa aming mga buhay. Salamat po, O Diyos. Salamat po, Panginoon. Salamat sa banal na Santong Espiritu na napatuloy na nariyan, na patuloy na kumakatagpo sa bawat sa amin. Panginoon, sa oras na ito, O Diyos, patuloy niyo kaming samahan, Panginoon, sa bugbubulin ng iyong mga salita, Panginoon. Patuloy niyo pa kaming pahayag, Panginoon. Ang kapahayagan mo, Panginoon, ang patuloy naming matanggap, Panginoon, sa umagang ito, God. Sa pamamagitan ng iyong mga salita, O Diyos, katagpuin niyo po ang bawat sa amin. Mangusap ka, Panginoon, sa bawat sa amin, O Diyos. Kaya, Lord, sa oras ito, Lord, pinagkakatiwala namin ang lahat ng aming gagawin sa iyo, Lord. At ikaw ang mataas sa aming mga buhay. Kaya, Lord, muli, maraming pong salamat, O Diyos. Sa inyo po namin, pinagkakatiwala ang lahat. At sa iyo lang ang lahat ng papuri, pagsamba at pagdakila ay sa inyo po lamang. Sa pangalan ni Jesus.
Amen and amen. Yan, sa mapagpalang umaga po sa lahat. Yan, good morning po, Ate Marisa, Ate Mila. Yan, good morning po. Hallelujah. Yan, napakabuti ng Lord sa bawat buhay po natin. Amen po ba? Hallelujah. Yan, sige po. Ako po pala si Sister Imelda. At ako po si Brother Willie po. Yan. Salamat sa Panginoon, no po. Dahil ngayon ay makakasama niyo po kaming muli sa araw ng Lunes po. No? Ting araw ng Lunes ng umaga po, kami po ang inyong makakasama. Yan. Sige po. Comment niyo po dyan, no, na handa na ako, no? Yan. Upang tayo mag-umpisa na ang layo na po, no? Nakaraan, nasa Timothy pa lang kami, no? Ngayon, nasa Hebreo na po tayo, no? Ang bilis po pag nagbabasa po talaga lahat, no? Mabilis po, no? Nasa Hebreo chapter 2 and 3 ang aming babasahin po ngayon ang ating pagbubulay-bulayan. Yan. Good morning, Sister Salina. Hello po. Sister Daisy, good morning po. Yan. Hallelujah. Salamat po, no, sa bawat buhay nyo na laging nariyan, na nakasupport na po sa ating daily life sharing devotion. Yan. Sige po, start na po tayo. Kung kayo po'y handa na, andyan na po ang inyong mga sandata. Magipagbukas po kayo sa amin sa Hebreo, no po, chapter 2 and 3. Yan, para mag-umpisa na po si Brother Willie na magbabasa. No po, samahan niyo po kami. Hebreo chapter 2. Kaya nga dapat lalo natin paghawakan mabuti ang mga narinig natin upang hindi tayo maligaw. Ang mensaheng ipinahayag sa pamamagitan ng mga anghel ay napatunayan totoo, at sino man lumabag o hindi sumunod dito ay tumanggap ng kaukulang parusa. Gayon din naman, paano tayo makakaiwas sa parusa kung hindi natin papahalagahan ang napakadakilang kaligtasan ito? Ang Panginoon ang unang nagpahayag ng kaligtasan ito, at ang mga nakarinig sa Kanya ang nagpatunay sa atin na ito'y totoo. Pinatunayan din ito ng Diyos sa pamamagitan ng mga kahangahangang tanda at ng iba't ibang himalas, at sa pamamagitan ng mga kaloob ng Espiritu Santo na ipinamahagi niya ayon sa kanyang sariling kalooban. Verse 5 po. Hindi sa mga anghel ipinamahala ng Diyos ang daigdig na kanyang bilikain. Ang daigdig na aming tinutukoy, sa halip ay ganito ang sinasabi ayon sa isang bahagi ng kasulatan. Ano ba ang tao upang iyong palagahan, o ang anak ng tao upang iyong pangalagaan? Sandaling panahon, siya ginawa mong mas mababa kaysa ang mga anghel. Pinuspos mo siya ng dangal at ng luwalhati. Ginawa mo siyang tagapagmahala ng lahat ng iyong nilikha, at ipinasakop mo sa kanyang kapangyarihan ang lahat ng bagay. Nang ipinasakop ng Diyos ang lahat ng bagay sa kapangyarihan ng tao, walang bagay na di ipinailalim sa Kanya. Sa kasalukuyan, hindi pa natin nakikitang napapailalim sa Kanyang kapangyarihan ang lahat ng bagay. Subalit, alam natin si Jesus, kahit nasa kaunting panahoy, ginawang mas mababa kaysa mga anghel, ay binigyan ng karangalan at kalulatian dahil sa parusa niya sa kamatayan. Dahil sa kagandahan loob ng Diyos sa atin, niloob niyang si Jesus ay makaranas ng kamatayan para sa lahat. Sa pamamagitan ng kanyang pagdurusa, siya'y ginawang ganap ng Diyos, at nang sa gayon ay
nagdala siya ng maraming anak patungo sa kalwalatian. Ito'y dapat lamang gawin ng Diyos na lumikha at nangangalaga sa lahat ng bagay, sapagkat si Jesus ang tagapanguna ng kanilang kaligtasan. Si Jesus ang nagpapabanal sa mga tao. Ang kanyang ama at ang ama ng mga taong ito ay isa. Kaya't hindi niya ikinahihiyang tawagin silang mga kapatid. Sinabi niya sa Diyos, "Ipapahayag ko sa akin ng mga kapatid ang iyong pangalan sa gitna ng kapulungan, ikay papupurihan." Sinabi rin niya, "Ako'y manalig sa Diyos," at dugtong pa niya, "Narito ako at ang mga anak na kaloob sa akin ng Diyos." Dahil sa mga anak na tinutukoy niya ay tao, naging tao rin si Jesus, at tulad nila'y may laman at dugo. Ginawa niya ito upang sa pamamagitan ng kanyang kamatayan ay mawasak niya ang dyablo na siya'y may kapangyarihan sa kamatayan. Sa pamamagitan din ng kanyang kamatayan ay pinalaya niya ang lahat ng tao na buong buhay nila'y inalipin ng takot sa kamatayan. Hindi ang mga anghel ang kanyang tinutulungan, sa halip ay ang mga anak ni Abraham. Kaya't kinakailangan matulad siya sa kanyang mga kapatid sa lahat ng paraan, upang siya'y maging isang pinakapunong pari na mababaging at tapat na naglilingkod sa Diyos at nag-aalay sa handog para mapatawad ang mga kasalanan ng tao. At ngayon matutulungan niya ang mga tinutukso, sapagkat siya man ay tinutukso at nagdusa. Hebreo 3. Mga hinirang ng kapatid at kasamaan sa pagkatawag ng Diyos, alalahanin nyo si Jesus ang sugo ng Diyos at ang pinakapunong pari ng ating pananampalataya. Tapat siya sa Diyos na pumili sa Kanya tulad ni Moises, na naging tapat sa buong sambahayanan ng Diyos. Kung ang nagtayo ng bahay ay mas marangal kaysa sa bahay, gayon din naman lalong marangal si Jesus kaysa kay Moises. Bawat bahay ay tagapagtayo, ngunit ang Diyos lamang ang nagtayo ng lahat ng bagay. Si Moises naging tapat bilang isang lingkod sa buong sambayanan ng Diyos upang magpatotoo sa mga bagay na inihahayag sa mga darating na panahon. Subalit si Kristo ay tapat bilang anak ng namumuno sa sambayanan ng Diyos. At tayo ang kanyang sambahayan, kung matibay ang ating pag-asa at hindi natin ito ikinahihiya. Kaya tulad ng sinabi ng Espiritu Santo, kapag ngayon ang tinig ng Diyos ay narinig ninyo, huwag patigasin ang inyong mga puso. Tulad noon, maghimagsik ang inyong mga ninuno doon sa ilan nang subukin nila ako. Ako ay tinuksot, doon ay sinubok ng inyong mga magulang, bagamat nakita nila ang mga ginawa ko sa loob ng 40 taon. Kaya't napuot ako sa kanila at sinabi ko, lagi silang lumayo sa akin, ang mga utos ko ay ayaw nilang sundin. At sa galit ko, ako ay sinumpang hindi nila kakamtin ang kapahingahan sa aking ipinangakong lupain. Mga kapatid, ingatan ninyong huwag magkaroon ang sinuman sa inyong ng pusong masama at walang pananampalataya na siyang maglalayo sa inyo sa Diyos na buhay.
Sa halip, magpaalalahanan kayo araw-araw habang ang panahon ay matatawag pang ngayon. Upang walang sino man madaya sa inyo ng kasalanan at sa gayoy maging matigas ang puso, sapagkat tayong lahat ay kasama ni Kristo sa ginawa kong mananatiling matatag hanggang sa wakas. Ang ating pananalig ng ating pinakita nung tayo'y unang sumasampalataya. Ito ang sinabi sa kasalutan kapag narinig ninyo ngayon ang tinig ng Diyos. Huwag niyong patigasin ang inyong puso. Tulad noon, kayo'y maghimagsik sa Diyos. Sino ang naghimagsik laban sa Diyos kahit na narinig nila ang kanyang tinig? Hindi ba't ang lahat ng inilabas ni Moises mula sa Ehipto at kanino nagalit ang Diyos sa loob ng 40 taon? Hindi ba't sa mga nagkasala at patay na nabuwal sa ilan? At sino ang tinutukoy niya ng kanyang sabihin, hindi sila makakapagpahinga sa piling ko? Hindi ba't ang mga taong ayaw sumunod? Maliwanag kung ganoon na hindi sila nakapasok sa lupang pangako dahil sa kawalan ng pananampalataya. Purihin ang Panginoon. Yan, purihin po ang Panginoon, no, sa pagkakabasa ng kanyang banal na salita. Yan po, ano po. At tuni nga po na ang ating Book of Hebrew ay, ang sulat po ng Hebrew po ay talagang ano po, no, ito po ay payo at babala, no po, sa mga mananampalataya, no po. At na maging tapat, no po, ang bawat mananampalataya. Kaya sa panahon din po natin, ito po ay payo at babala po sa atin bilang mga mananampalataya ng ating Panginoong Hesukristo. Po. Sabi niya po diyan sa verse 1, kaya nga dapat nating panghawakan mabuti, no, panghawakang mabuti ang mga katotohanang narinig natin. Ibig sabihin, narinig na natin, no po. Upang hindi tayo maligaw. Yan, no, napakaliwanag na sinabi ng banal na kasulatan, no po, hindi po tayo maligaw. Kaya sa atin pong buhay Kristiyano o buhay mananampalataya, yung ating tinanggap na kaligtasan ay atin pong ano po, panghawakan. No? Yung ating mga narinig na salita ng Diyos ay atin pong panghawakan. Di ba, Brother Willie? Yes. No, panghawakan po natin yung salita ng Diyos, yung katotohanan na ating narinig. No po. Para hindi po tayo maligaw or hindi tayo ano po, yung dapat meron tayong ano, paninindigan, no? Yung stand firm natin, no, sa palitan ng Diyos, napakahalaga po 'yun. Na kahit anong sabihin ng mga tao na ay andun na si Jesus, andyan na si Kristo, andyan na yung ano, hindi po tayo agad-agad maniniwala. Kasi bakit po? Nabasa po natin ang salita ng Diyos. Alam po natin yung katotohanan. Kaya kung ano po yung katotohanan, yun po yung panghawakan natin. Yun po yung lakaran natin. Sabi, amin po, pahalagahan po natin ang salita ng Diyos. Dahil yan po ay nagbibigay buhay. No? Yan po yung ating pagkain, no? Pagkain ng ating spiritual, no? Ng ating espiritu, no? Kaya pag kumakain ka lagi ng salita ng Diyos, malusog ang espiritu mo, no? Yung spiritual life mo is malago. No? Hindi lang po siya malago, kundi namumunga. Amen po. Yan. Yan. Good morning po, Nanay Flor. Yan. Diyan po si Mami Flor. Good morning po kay Sister Imelda, si Katukayo. Good morning po, Yan. Good morning po sa lahat, po. Yan, kaya yung kaligtasan po, no, panghawakan po natin.
yung mga, kung ilang taong ka na bang mananampalataya, lahat ng mga napakinggan mo, lahat ng narinig mo, nabasa mo sa banal na kasulatan, panghawakan mo yung katotohanan. Panghawakan po natin. Dahil napakaliwanag po ng sinabi niya dyan. At ang Hebreo po ay talagang sinulat para sa magpayo at magbabala sa lahat ng mananampalataya na huwag matukso. Amen? Huwag matukso na itakwil yung kanilang pananampalataya sa ating Panginoon. Kaya kailangan po talaga panghawakan natin. No? Ibig sabihin, kung ano yung pinanghahawakan mo na katotohanan, talagang paglaban mo siya. No? Yung hindi ka talaga matitinag. Hindi, ito ang Diyos ko. Ang Diyos ko ay buhay. Panghawakan natin. Amen? At sabi niya po sa verse 2, ang salitang ipinahayag ng mga anghel ay patunayang totoo. O, diba? At ang bawat sumuway o lumabag dito ay tumatanggap ng kaukulang parusa. Gayon din naman, hindi tayo makaiiwas sa parusa. Amen, ayan na po. Totoo po yun. Siyempre, pag gumawa ka ng mali, may consequence. Amen po. Napakaliwanag po ng sinabi dito, no? Na kapag hindi natin pinahalagahan ang kaligtasang ito na napakadakila. Ang Panginoon ang unang nagpahayag ng kaligtasang ito. At ang mga nakarinig sa Kanya ang nagpatunay sa atin na ito'y totoo. Pinatunayan din ito ng Diyos sa pamamagitan ng mga tanda at iba't ibang himala. At sa pamamagitan ng mga kaloob ng Espiritu Santo na ipinamahagi niya ayon sa kanyang kalooban. Amen po. Naranasan po ba natin to? Amen? Naranasan po natin yung himala, no? Yung himala ng Diyos sa buhay natin. No, sige nga po, kung naranasan nyo po ang himala ng Diyos sa inyong buhay, i-comment nyo po dyan na naranasan nyo, no? Yung pinatunayan ng Diyos sa buhay nyo na yung kaligtasan ay nararanasan nyo. Alam nyo po, mula nung tinanggap ko ang Panginoon, naranasan ko yung paano siya kumilos sa buhay namin. No? Naranasan ko po yung pagkilos niya talaga. Yung kanyang himala, yung lahat ng mga nasa Bible po ay talagang totoo. Pag pinahalagan mo ang salita ng Diyos po, nilakaran mo yung salita ng Diyos, makikita mo talaga yung katotohanan. Mararanasan mo yung katotohanan. Na ang kaligtasan po talaga. No? Kasi, yung kaligtasan na tinanggap natin sa Panginoon ay libre, no po? Free, no po? At marami ka pang mararanasan. Pag ito'y nilakaran mo, niyakap mo ang kaligtasan mula sa Panginoon, ay marami ka pong mararanasan sa buhay. Ano yung mararanasan mo? Yung pagpapala niya, yung pag-iingat niya, yung himala niya sa buhay mo, yung hindi mo nga ine-expect na mangyayari sa buhay mo na mararanasan mo nga. Grabe yung himala ng Diyos. No? Mararanasan mo yung kagalingan, mararanasan mo yung kapayapaan, mararanasan mo yung bunga ng Espiritu, mararanasan mo sa buhay mo. Yan po ang maranasan natin sa kaligtasan na tinanggap natin sa ating Panginoong Hesus. Kaya nga po araw-araw, di ba, nagpapasalamat po tayo. Kasi naranasan po natin No? Naranasan natin ang kanyang presensya. Naranasan natin yan. Pinatunayan talaga ng Panginoon Diyos yan. Kung ang Diyos ay pinatunayan niya, no, sa ating mga ninuno, lahat po yan, ganun din po sa atin ngayon, nararanasan natin. Nararanasan mo ba yun, Brother Willie? Amen. Amen, no? Nararanasan ng bawat isa, yan po. No? At sabi niya po sa verse 5, no,
Hindi sa mga anghel ipinailalim ng Diyos ang sanlibutan na nooy kanyang lilikhain. Ang sanglibutang tinutukoy namin. Sa halip ay ganito ang patunay na isang bahagi ng kasulatan. Ano ang tao upang siya iyong alalahanin, o ang anak ng tao upang iyong pangalagaan? Sandaling panahong siya'y pinababa mo kaysa mga anghel, ngunit pinagkalooban mo siya ng kadakilan at kaparangalang marapat sa isang hari. Dahil ang ating Panginoong Hesus ang nanguna sa kaligtasan po, ang tagapanguna ay ang ating Panginoong Hesus. Di ba nagkatawang tao siya? No? Nagkatawang tao ang ating Panginoon. Para ganapin, no, ang kanyang pangaano. At ipinaalalim po sa kanyang kapangyarihan ang lahat ng bagay. Amen. Nang ipailalim ng Diyos ang lahat ng bagay sa kapangyarihan ng tao, walang bagay na di pinailalim sa kanya. Sa kasalukuyan, hindi pa natin nakikitang napapailalim sa kanyang kapangyarihan ang lahat ng bagay. Subalit, alam nating si Jesus, sabi niya, bagamat sandaling panahon pinababa sa mga anghel, ay binigyan ng karangalan at kadakilaan dahil sa kanyang dahil po sa kanyang pagkamatay. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, niloob niya na si Jesus ay mamatay para sa ating lahat. Yan lang po, di ba? Yung mamatay ang ating Panginoon para sa ating lahat ay isang malaking pagpapala na po. Na dapat tayo yung makaranas ng kahirapan, no, para doon sa ating consequence sa ating kasalanan ay ang Panginoon ang umako. Siya po ang umako. Amen po ba? Siya po ang umako, ang ating Panginoong Hesus. Kaya nga pag nakakalimot nga tayo, balikan mo yung krus. Ano bang ginawa ng Panginoong Hesus sa krus? Siya'y napako. Amen. Hindi lang siya napako doon. Siya'y namatay. Siya'y namatay para sa iyo at para sa akin at para sa ating lahat. Para saan? Sa ating kaligtasan. Para tayo ay maligtas. Amen po ba? Yan. Good morning po, Ate Rodeline. Good morning po dyan. Sa inyo. Kaya napakahalaga po, no, napahalagan talaga natin, no, ang ginawa ng ating Panginoong Hesus. Sa krus ng Kalbaryo, yung pagligtas niya po sa atin. Yung pagligtas niya po saan? Sangkatauhan. Sabi niya pa dito sa verse 10, sa pamamagitan ng mga pagtitiis, siya'y pinapaging ganap ng Diyos na lumikha at nangangalaga sa lahat ng bagay upang makapagdala ng marami sa kaluwalhatian. Marapat lamang na gawin niya iyon sapagkat si Jesus ang pinagmumulan ng kanilang kaligtasan. Amen po. Kay Jesus lang. Si Jesus lang po ang ating kaligtasan. Siya lang po ang pinagmulan ng kaligtasan, no? Dahil sa kanyang pagkamatay, naligtas po tayo. Dahil po sa kanyang pagtitiis, no po, grabe yung pagtitiis ng Panginoon, no, para sa atin. Kaya nga tayo nga po, hindi po ba? Yung mga pagtitiis natin, yung mga suffering po natin, wala pa po yun sa kalingkingan na naranasan ng Panginoon. Wala pa po. Kaya't hindi niya sabi niya po sa verse 13, ay verse 11, si Jesus ang nagpapabanal sa kanila at isa ang Ama na nagpapabanal at nang pinapaging banal. Kaya't hindi niya ikinahiyang tawagin silang mga kapatid. Ganito ang kanyang sinabi, ipapahayag ko sa aking mga kapatid ang iyong pangalan, at aawit ako ng papuri sa iyo sa gitna ng kapulungan. No? Sinabi rin niya, ako'y mananalig sa Diyos. At sabi pa niya, naririto ako at ang mga anak na ibinigay sa akin ng Diyos. Yan, amen. No po.
Yamang ang mga anak na tinutukoy niya ay tao. Yan. Amen. Kasama po tayo doon, tayo mga anak ng Diyos. Amen. Naging tao rin si Jesus. Tulad nila may laman at dugo. Ginawa niya ito upang sa pamamagitan ng kanyang kamatayan ay maigupo niya ang dyablo na siyang may kapangyarihan. Saan? Sa kamatayan. Dahil ang ating Panginoong Jesus ang nagbibigay buhay. Amen po. Kalain niyo po yun, no? Dahil sa kamatayan ng ating Panginoon at sa kanyang pagkabuhay, nagapi niya ang kamatayan. Kaya, dun pa lang po, no? Napagtagumpayan ng ating Panginoon, no po? Ang kamatayan. Kaya tayo rin po ay managumpay. Amen? Managumpay po tayo, no? Dahil nabigyan po tayo ng buhay. Ibig sabihin, nagkaroon muli tayo ng relasyon sa Panginoon. Mula ng tinanggap natin ang ating Panginoong Jesus. Naniwala tayo na siya'y napako sa krus, namatay, inilibing at muling nabuhay. Kaya ang Panginoong Jesus lang po talaga ang ating pag-asa. Siya lang po, wala ng iba. Sa gayon, pinalaya niya ang lahat ng naging alipin. Di po ba? Habang panahon. Dahil sa kanilang takot sa kamatayan. Yan. Amen? Kaya pag ikaw ay nasa Panginoon, yung takot sa kamatayan, ay hindi ka matatakot. Na kahit kunin ka ngayon, alam mong safe ka, alam mong ligtas ka. Kasi kilala mo ang Panginoong Jesus na tinanggap mo sa buhay mo. Hindi ka natatakot doon sa kamatayan. Pero yung iba, minsan nakakarinig ako, takot pa siyang mamatay. Kasi hindi daw pa siya ligtas. May mga naririnig pa kung ganon. Pero tayo po, kahit mamatay ako ngayon, okay lang po sa akin. Kasi alam ko po ang pupuntahan ko. Kasi ang kaligtasan ay tinanggap ko na sa ating Panginoon. Verse 17, sabi niya po dito, hindi ang mga anghel ang kanyang tinutulungan, kundi ang lahi ni Abraham. Yan. Kaya't kinailangang matulad siya sa kanyang mga kapatid sa lahat ng paraan. Sa gayon, siya ay naging isang dakilang saserdote. Amen? Matapat, no? At mahabagin ang ating Panginoon. No? Naglingkod sa Diyos at naghandog ng hain sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan ng tao, sapagkat siya may tinukso at nagbata. Kaya ngayong matulungan niya ang mga tinukso. Amen? Kaya nga, naranasan lahat ng ating Panginoong Jesus, no? Siya tinukso, nagbata, ibig sabihin nagbata, nagtiis, no? Naghirap. Naranasan niya po yun. Kaya wala nga tayong may kakatwiran. Kaya nga sabi nga lagi na hindi mo pwedeng sabihin na nobody's perfect. No? Pero si Jesus pa ay perfect. No? Sisikapin lang talaga po natin. No? Nalakaran ang kanyang salita, yung ginawa ng ating Panginoon. Ayan po ang pattern natin. Pattern natin ng ating Panginoon. Kaya pag nakakaranas tayo ng tukso, tinutukso tayo, mandyan ang tukso. Lagi niyo pong tandaan, ang tukso po ay hindi po lalayo, lalong lalapit. Mula nang tinanggap natin ang ating Panginoong Jesus, andyan po lagi yan. Hindi po yan lalayo. Lalo ka pang lalapitan ng tukso at lalong maraming pagsubok. Kasi test po natin yan exam po natin yan. Amen po? At dahil po sa buhay ng ating Panginoon, yung naranasan niya, kung paano napagtagumpayan ng ating Panginoong Jesus, na siya'y tuksuhin, siya'y naghirap, yun po yung magiging po natin. No, pangahawakan natin. Pangahawakan po natin yun. Amen po ba, mga kapatid? Ang Panginoong Jesus po ba ang ating pattern?
Habang ngayon nandito tayo sa buhay sa mundong ibabaw, no? Ang Panginoong Hesus ang ating pattern o yung ating nilalakaran, no? Yung kanyang pattern, yung kanyang halimbawa bilang naging taong ating Panginoong Hesus. No? Tingnan lang natin yung ginawa ng Panginoong Hesus, no po? Sa pangangaral pa nga lang po, di po ba? Na kahit sa gilid-gilid, pwede siyang mag-share ng salita ng Diyos. Ang Panginoong Hesus, ang unang-unang naging evangelist. No? Nangaral siya. Siya unang-unang naging evangelist. No po? Kaya lahat po yan ng ginawa ng Panginoon. At lahat po tayo ay nakikita naman natin sa ating mga buhay. No? Kung paano talaga kumilos ang Panginoong Hesus sa ating buhay. Kung paano niya tayo binibigyan ng lakas para maging matagumpay sa lahat ng mga pagsubok, lahat ng mga problema. Sabi nga, ang pagsubok, inaalaw po yan ng Panginoon. Pero ang problema, tayo ang may kagagawan nun. Ang tukso mula saan? Sa dyablo. Kaya, yung problema at tukso at pagsubok, ay dyan po tayo lumalakas. Dyan po tayo natututo. Kasi fertilizer po yan ang buhay natin naranasan ng ating Panginoong Hesus. Siya po yung pattern natin. Di po ba? Kung napagtagumpayan ng Panginoong Hesus nung siya'y buhay, nung nagkatawang tao, tayo din po. Malalagpasan din po natin yung mga pagsubok, problema, tukso sa ating mga buhay. Ano po yung dapat po nating gawin? Manatili sa Kanya. Manatili po tayo sa Kanya. Lumapit po tayo sa Kanya. Panghawakan natin yung katotohanan. Panghawakan natin yung ating binasa o nabasa na salita ng Diyos. Panghawakan po natin. Yan. Good morning po, Pastora Micaela. Good morning po. Kaya napakahalaga po, no, na tayo pong mga mananampalataya ng ating Panginoon. Maging firm doon sa salita ng Diyos na ating nabasa. Di ba, Brother Willie? Yes, amen. No? Panghawakan po natin. Dahil talaga, yan, totoo yan, Sister Katukayo, no? Walang katapusan talaga ang pagsubok. Kasi the more na malapit ka sa Panginoon, the more na maraming pagsubok. No po? Kaya nga, dati nakarinig ako ng pero minsan pa rin, nakarinig pa rin ako, pero madalang na. No? Sa amin kasi sa probinsya, narinig ko yun Sabi, kung kailan ako naging born again, doon ako mas maraming problema. Kasi nga po, the more na iniwanan mo ang mundo, the more na kasi umalis ka sa mundo, umalis ka sa diba? Kaya doon po, the more na mas malapit ka sa Panginoon, the more na nandyan lagi. Yung tukso, yung pagsubok, no? Yung problema. Pero dahil kasama mo ang Panginoon, kayang-kaya mo na yan. Kayang-kaya natin ang mga pagsubok na yan. Kayang-kaya natin yung mga problema na yan. Basta willing lang tayong tanggapin at matutunan kung paano solusyonan yung mga problema na ating kagagawan. Ano po? At yung tukso na yan. Diba? Takbuhan natin yung tukso na yan. Iwasan natin yan. No? Huwag natin i-entertain yung tukso na yan. Kasi hindi yan hindi yan no? Matutunan nating iwasan. Matutunan nating takbuhan. Diba? Kagaya ni Joseph, di ba? Tinakbuhan niya yung tukso. Ganun din tayo. Takbo mo yung tukso. Layuan mo ikaw ang lumayo sa tukso. Dahil ang tukso ay laging nandyan. Hindi ang tukso ang lalayo sa'yo. Ikaw ang lumayo sa tukso. At ang problema, syempre, kaya nga lagi po tayo nananalangin no? Para yung problema, kung may problema man sa pamilya, kayang solusyonan. No? Kasi ang ating Panginoon, ang ating problem solver. No? Tuturuan niya tayo. Amen? Tuturuan niya tayo. Diba napakaliwanag ang sinabi po ng salita ng Diyos? Panghawakan natin. Amen?
ang diyan ng Panginoon, no? Lahat ng ginawa ng Panginoon, alalahanin natin, no? Alalahanin po natin 'yon. Po? Yan. Dito po sa chapter 3, amen, no po? Higit si Jesus kay Moises. Amen. Higit si Jesus po talaga. Amen. Dahil ang ating Panginoong Jesus ay nag-iisa lang talaga, no? Siya yung namatay, no? Para sa iyo at para sa akin. Siyang nagbigay ng kaligtasan para sa atin. Amen. Mga kapatid, sa pananampalataya at kasama sa pagkakatawag ng Diyos. Amen. Ayan o, napakaliwanag. Kasama sa pagkakatawag ng Diyos, alalahanin ninyo, sabi niya, si Jesus, alalahanin ninyo si Jesus, sabi niya dito. Apo? Na sinugo ng Diyos upang maging dakilang saserdote ng ating pananampalataya. Amen? Ang ating pananampalataya ay mula sa ating Panginoong Jesus. Amen? Galing po sa Kanya. Tapat siya sa Diyos na umirang sa Kanya, gaya rin ni Moises, na naging tapat sa sambahayan ng Diyos. Kung paano ang tagapagtayo ng bahay ay higit na marangal kaysa bahay, gayon din naman, higit na kapuri-puri si Jesus kaysa kay Moises. May tagapagtayo ng ang bawat bahay, ngunit ang Diyos ang lumikha ng lahat ng bagay. Amen? Lahat po ng bagay, ang Diyos po ang lumikha. Amen po. Siya po ang lumikha ng lahat ng bagay. Siya ang source ng lahat, no? Kaya, wala na tayo ibang lalapitan, kundi siya lang. No? Kasi siya lahat ng source siya eh. Di po ba? Lahat sa kanya mula. Kaya napakahalaga po, no, sa ating mga buhay, mga kapatid, na yung ating paningin ay nakatuon lamang sa ating Panginoon. No? Nakatuon lamang sa Kanya. Di po ba? Nasabi sa Hebrews chapter 12, verse 1, no? Look unto Jesus lang talaga. Amen? Sabi niya dyan, si Moises ay tapat, ngunit bilang lingkod, upang magpatutuo sa mga bagay na ihahayag sa hinaharap. Yan sabi niya dyan. Subalit si Kristo ay tapat bilang anak na namumuno sa sambahayan ng Diyos. At tayo ang kanyang sambahayan. Amen? Ayan, napakaliwanag. Tayo ang kanyang sambahayan. Tayo ang templo ng ating Panginoon. Amen? Yan, o, tayo ang sambahayan. Amen? Kung matibay ang ating pag-asa at hindi natin ito ikinahihiya. Amen? Huwag po natin ikahiya. Amen? Tayo ay matibay na sambahayan ng ating Panginoon. Napakaliwanag po ng sabi ng banal na kasulatan dito sa ating binabasa na tayo ang sambahayan ng ating Panginoon. Kaya, ang pag-asa po natin talaga ay sa Panginoon lamang po. Amen? Yan, kapahingan para sa sambahayan ng Diyos. Sabi niyan. Kaya't gaya ng sabi ng Espiritu Santo, kapag narinig ninyo ngayon ang tinig ng Diyos, huwag maging matigas ang inyong ulo. Tulad noong naghimagsik kayo at subukin niya sa ilang. Ayan, amen? Huwag na natin gayahin ang alin? Mga Israelites, no, na matigas ang ulo. No? Huwag na po natin gayahin. Di ba, Brother Willie? Amen. O, kaya, Brother Willie, kung matigas ang ulo, ha? Amen. No, kaya huwag na po tayong, magmatigas. Pag narinig mo ang tinig ng Diyos, sumunod po tayo. Amen? Sumunod po tayo. Kasi, syempre po, pag ang Diyos ay ang tinig ay narinig mo na tapos di mo pa rin pinapakinggan, di mo pa rin sinusunod. Di mo ba? Parang si Jonas, di ba? Narinig na niya yung tinig ng Panginoon na inuutusan siya, pero di siya sumunod. Di ba? Brother Willie, mahirap lunukin ng malaking isda, di ba, Brother Willie? Yes, amen. Kaya, kailangan talaga pakinggan yung tinig ng ating Panginoong Jesus. Amen? Pag narinig mo na,
Wala ka nang patumpik-tumpik pa. Amen po ba? Sumunod na tayo. No? Sumunod na tayo sa tinig ng ating Panginoon. Pag kilala mo ang Panginoong Diyos, kilala mo ang Panginoong Jesus sa buhay mo, alam mo ang kanyang tinig. Yung tinig ng ating Panginoon ay susundin natin. Ano po? Sabi niya yan, huwag matigas ang inyong ulo tulad noong naghimagsik kayo, no? At subukin niya sa ilang, no? Yan po yung mga Israelite, no, sa pangunguna ni Moises, no po? Do'y tinukso ako at sinubok ng inyong mga magulang, sabi ng Panginoon dito, no? Gayong nakita nila ang mga ginawa ko sa loob ng 40 taon. Grabe, no? 40 years. No? Ilang taong ka na ngayon? Ako, 47 years old na po ako at napatunayan ko kung gaano kadakila ang Panginoon. Napatunayan ko sa aking buhay na ang Panginoong Jesus ay laging nandyan. Mula nung tinanggap ko rin po siya. Nung tinanggap kong ating Panginoon. Ngayon po ay 33 years na po ako na nakakilala sa Panginoon. Doon ko napatunayan na ang Panginoon talaga, until now, no? Ang Panginoon po talaga, pag sumunod ka sa Kanya, pagpapala ang mararanasan mo. Amen? Pagpapala po. No, kaya patuloy nating kilalanin ang ating Panginoong Jesus. Amen? Patuloy po nating kilalanin ang ating Panginoon sa ating mga buhay, mga kapatid. Kaya pag narinig mo ang tinig ng Panginoon, huwag ka nang magpatumpik-tumpik. No? Pag gusto ka niyang gamitin, gusto mo ipagamit ang buhay mo, sumunod ka lang. Huwag ka nang munang magreklamo, kundi sumunod. Alam niyo po, nung narinig ko ang tinig ng Panginoon na ako sa Parañaque, sa The Hub of Christ, hindi ko po naranasan magreklamo. Malayo ang Parañaque, hindi po. Alam nyo, yung galak sa puso. Pagpupunta ng Parañaque, talagang yung galak sa puso ko, tuwan-tuwa. Di ko na nga iniisip kung may pamasahe ako o may budget ako. Hindi na po. Kasi bakit po? Ang pinagtitiwalaan ko, ang Diyos na sinasamba ko ay Diyos na buhay. Nagpo-provide ng lahat ng aking pangailangan. No? Kasi nananampalataya ka sa mga bagay na hindi mo nakikita. Amen po? Kaya yung open doors na nangyari sa buhay ko ngayon, na buhay namin, salamat sa Panginoon, sa pagtitiwala niya. Salamat talaga sa pagtitiwala ng ating mga senior pastor na ginamit ng Panginoon para patuloy kaming gamitin ng Panginoon sa kanyang ubasan, sa kanyang kaharian dito sa lupa. Kaya pag narinig mo ang tinig ng Panginoon, sumunod ka na po talaga. Alam niyo, dumating sa point talaga na minsan, ayoko muna. Gumaganon pa po ako, pero hindi. Kaya nung narinig ko ulit ang tinig ng Panginoon, go. May transition man, go. Amen? Yung transition ngayon, may adjustment talaga, no? Pero sa transition, sa buhay namin, merong restoration na aming naranasan. May restoration po. May restoration po kaming naranasan. Ganun po. Kaya pinagpala po kami talaga. Salamat sa Panginoon. Kaya wag na pong maging matigas ang ulo. Sumunod na po tayo. Wag na po natin gayahin ang mga Israelites. Kasi 40 years tumanda na sila. Matigas pa rin ang ulo. No? Naranasan na nila lahat ng pagpapala. Hindi pa rin no? Kaya dyan pa lang po, no? Sumunod po tayo. Amen? Sabi niya, lagi silang ligaw. Amen. Nagpapakaligaw pa. Alam na nga nila yung katotohanan. Alam mo na yung katotohanan. Huwag ka ng Alam mo yung tinig ng Panginoon. Huwag ka nang makinig sa iba.
Ba't ka pa makikinig sa mga false teachers? Pag napakinggan mo na mali na yung tinuturo, bakit ka pa makikinig sa kanila? Di po ba mga kapatid? Mas masarap makinig sa sa magulang mo, sa napapakinggan mo. Ngayon talaga, ano po yung tukso ngayon? Ang social media, di ba? Ang daming nangangaral dyan, ang daming mapapakinggan dyan. Pipiliin mo yan, no? Dapat mayroon kang discerning spirit. Madidiscern mo kung ano yung tama at mali. Amen po. Madidiscern mo. Yan ba ay para sa ikalalago mo o kasisira ng pananampalataya mo sa Panginoon? No po? Kaya, panghawakan mo ang salita ng Diyos, nababasa mo, nararanasan mo, panghawakan mo yun. Hindi mo pwedeng pakinggan yung mga sinasabi ng iba na hindi mo naman naranasan. Lalo pag lililigaw na yung pananampalataya mo sa Panginoon. Amen? Hindi mo na yun dapat kailang pakinggan pa kasi alam mo na yung katotohanan eh. Eh kung nililigaw na yung pananampalataya mo, magmamatigas ka pa ba? Ang dami-daming problema na naranasan mo, di balik ka sa Panginoon, humingi ka ng tulong sa Panginoon dahil wala ka bang hihingi ng tulong kundi ang Panginoon lang. Amen po. Sa Panginoon lang talaga tayo lalapit, mga kapatid. No? Tingnan niyo po ang sabi niya po dito. Kaya't kinapupuutan ko ang lahing iyon at sinabi ko, lagi silang nagpapakaligaw. Hindi na nila matututunan ang aking mga daan. O grabe no, yun po yung sinabi ng ating Panginoon no sa mga Israelite. Kaya't sa galit ko aking, sabi niya dyan, aking isinumpa, no? Hindi sila makakapasok at makakapahinga sa piling ko. O, tingnan niyo po, yung ano, no? Ang sabi ng Panginoon. Kaya, mga kapatid, sabi niya po sa verse 12, no? Mga kapatid, ingatan ninyong huwag sumama ang sino man sa inyo at mawalan ng pananampalataya hanggang sa talikdan ang Diyos na buhay. Ingatan po natin. No? Yung faith natin sa Panginoon. No? Huwag tayong sa ay halika, andyan na si Kristo, andyan na ang Panginoon, andun si Panginoon, no? Sama ka. No? Huwag po nating yun, no? Paniwalaan. Kasi alam natin ang katotohanan eh. Kaya pag tayo nagbabasa, kaya nga sabi nga, lamang ang may alam. Kaya pag nagbabasa ka ng banal na kasulatan, alam mo ang katotohanan. Amen po mga kapatid. Masarap mamahinga sa Panginoon. Amen? Masarap pong mamahinga sa piling ng Panginoon. Kaya mga kapatid, wag po nating tatalikdan ang ating pananampalataya sa ating Diyos na buhay. Amen? Sabi niya dyan sa halip, magpaalalahanan kayo araw-araw. Yan, amen po. Kaya nga mayroon tayong daily life sharing every morning devotion. Kasi yun nagpapaalala sa bawat isa. Amen? Kaya nga yun, no? Kaya nga lagi tayong, mayroon po tayong mga activities, may mga gawain. Amen? Yan po ay mga nagpapaalalahanan, no? Kaya nga, doon sa bawat group chat, may mga group tip ang bawat isa, kung ano yung mga nandoon na mga nilalagay ng inyong mga pastor, yung mga panoorin, yung mga word of God, mga encouragement word, yun po yung pangawakan natin, hindi yung kung saan ka pumupunta. O kung kumakain ng nag-ano sa Facebook, no po? Kung ano yung mga binabato sa atin, pinapakain ng ating mga magulang, yun po yung kainin natin. Kasi bakit po? Yun po yung masustansya, yun yung magpapasaan sa ating espiritu. No? Kaya tignan po natin yung mga GC natin, no? Mga group chat natin. Di ba? Pag binasa mo yan, no? Ang daming encouragement word, nakakatuwa, di ba? Kaya sabi niya, napakaliwanag, sa halip magpaalalahanan kayo araw-araw habang may panahon pa. Sabi niya, upang ang sino man sa inyo'y di madaya at maging alipin ng kasalanan. Amen? Parang hindi na tayo bumalik doon sa kasalanan. No? Kasi pinalaya na nga tayo sa kasalanan eh. Tapos babalik ulit tayo. Kaya masarap pong manatili saan? Sa katotohanan, sa presensya ng ating Panginoon. Sapagkat tayong lahat ay kasama ni Kristo. Amen? Kung mananatili tayong matatag hanggang wakas sa ating pananalig sa Kanya. Amen po, yan. Makasama natin ang ating Panginoon. Po? Sabi niya sa 14, ito ang mga sinasabi sa kasulatan kapag narinig ninyo. Ayan, inulit-ulit. Amen? Inulit po ulit, mga kapatid. No? Ito ang sinasabi sa kasulatan. Ayan, sabi niya sa verse 15. Kapag narinig ninyo ngayon ang tinig ng Diyos,
Huwag maging matigas ang inyong ulo gaya ng inyong ginawa nang maghimagsik kayo sa Diyos. No, 2 beses, no, na sinabi ng Panginoon sa mga Israelite, no po, sa mga Israelita, at sinasabi din po ngayon sa atin. No? Sinasabi rin po sa atin ngayon, no po. Verse 16, sino ang naghimagsik sa Diyos, bagamat narinig ang kanyang tinig? I pray wala po naghimagsik dito sa Panginoon, amen? Kasi narinig na natin ang tinig ng Panginoon no? Tanggalin na natin yung paniki, no? Maging paniki tayo, yung ba't ako? Pag bakit ako? No? Ba't ako, no? Ba't ako? No? Kaya Brother Willie, huwag ka nang ba't ako? Diba? Yan. Tama ba? Oo, wag nating maging ugali yon, yung ba't ako? Pag inutusan tayo, hindi ka utusan pag hindi mo kaya. Amen? Kaya ka inutusan kasi nagtitiwala sila sa'yo na kaya mong gawin. Tama po ba mga kapatid? Hindi po iuutos yan ng Panginoon. Kaya hindi iuutos ng ating mga magulang yan sa pananampalataya pag hindi mo kaya. Ibig sabihin, nagtitiwala sila sa'yo kung na kaya mong gawin yan. Na po? Kaya ako nung inutusan po ako ng Panginoon, nung una talaga ayoko. Pero sabi ko, Lord, dahil sa pagmaibig ko sa'yo, susunod po ako. Nung inutusan ako na mamuna ng isang church, mamahala ng isang church, maging pastor ka, sabi, ayaw ko po talaga nung una. Pero nung narinig ko ang tinig ng Panginoon, sumunod po ako. Tawagin man akong pastor, kahit anong tawag sa akin, basta ako, sumusunod po ako sa utos ng Panginoon. Kaya salamat talaga sa Panginoon. Amen? Na nagtitiwala sa bawat isa sa atin. Lahat po tayo may kanya-kanyang gift, may kanya-kanya pong pagkatawag. Amen? Kaya salamat talaga sa Panginoon. Kaya talagang wag maging matigas ang ulo. Alam niyo po mga kapatid, doon sa mga bata na tinuturuan ko every Saturday, doon po sa Sitio Maislap, pwede po akong magreklamo kasi pag di ba? Pwede ko sabihin na malikabok, malayo, no? Pero hindi po. Yun po, doon po ako nagpapasalamat talaga sa Lord kasi nilagay ng Lord yung passion ko po doon sa mga bata, no po? Na napakagandang ng Panginoon sa mga bata. Alam nyo kasi ang mga bata po, pag sila yung naturuan po natin, sila po mismo ang gagamitin ng Panginoon para saan? Sa kanilang mga magulang. Tama po ba mga kapatid? Para sa kanila. Alam niyo po, sila po ang nagyayaya lagi sa kanilang sa kanilang nanay. Ayaw pumunta ng mga nanay dito magsimba, pero yung mga anak, punta po tayo. Punta po tayo kay Tita Mel, sabi nila. Kasi ang tawag po sa akin ay Tita Mel. Na po. Punta po tayo doon. Magsimba po tayo. Kaya tuwan-tuwa po yung puso ko pag nakikita ko yung mga bata. No po? Kahit medyo po yung lugar, no? Marami po talagang bata. Grabe. Sabi ko, pag niliko mo yung mga bata doon, marami po. Kaya lang talaga po, sa pag ang mga bata talaga ang mo tuturuan mo, mas lamang yung laro nila sa labas, kaya kailangan mong bigyan sila talaga ng oras. Kaya doon ako nagpapasalamat sa Panginoon kasi yung hapon ng Sabado, pag nakita na nila akong dumating doon sa lugar nila, takbuhan na po silang sasalubong at magbibless at pupunta na doon sa kanilang pinagdadausan namin ng pag-aaral. Kaya salamat talaga sa Panginoon dahil 3 Sabado na po akong pumupunta po doon sa lugar nila. At pumupunta rin po sila, yung ibang mga bata, pinapayagan ng magulang na pumunta pag-araw ng linggo dito po sa amin, no? Para magsimba. No po? Kasi malayo din po yun kasi dito po sa aming lugar. Bagamat isang barangay lang po, pero malayo. Kaya salamat po sa Panginoon. Dahil pag narinig mo talaga ang tinig ng Panginoon,
Sumunod na po. Amen? Sumunod na po tayo. Huwag na po tayo maging matigas ang ulo. Amen po? Nagagaya ng mga Israelite. Kahit naranasan ang pagpapala ng Diyos, ayaw pa rin sumunod. Na po? Magkaroon po tayo talaga ng pusong masunurin. Na po? At alam ko, lahat ng mga kasama ko rito ay masunuring mga anak ng Diyos. Dahil nakapatunayan ko, nakikita ko yan sa mga kapit pandesal, no po, sa mga gawain, no, na mga big group, nandyan po sila, no. Kung hindi po sila yung nagtuturo, sila po yung mga dyan, no. Kaya salamat sa Panginoon. Amen po. Yan, ano pong sabi pa po niya dyan sa verse 16? Sinong naghihimagsik sa Diyos bagamat narinig ang kanyang tinig? Hindi ba ang lahat ng inilabas ni Moises sa Ehipto at kanino nagalit ang Diyos sa loob ng 40 taon? Hindi ba sa mga nagkasala at namatay sa ilang? At sino ang tinutukoy niya ng kanyang isumpa? Hindi sila makakapasok at makakapampahinga sa piling ko. Hindi ba ang mga suwail? Yun. Mga suwail po yung tinutukoy ng Panginoon. Yan, napakaliwanag po. Kaya't alam nating hindi sila nakapasok saan? Sa kanyang lupang pangako dahil sa kawalan nila ng pananalig sa Diyos. Ayan po, no? Pag wala kang pananalig sa Panginoon, hindi ka talaga makakapasok sa lupang pangako. Dahil po sa ating pananampalataya, narito po tayo ngayon sa daily life sharing. Amen po? Yan po. Kaya po tayo nandito, nagsama-sama sa devotion na to dahil yung pananampalataya natin sa Panginoon. Ito po, yung pananampalataya po natin ay patuloy po nating panghawakan. Panghawakan po natin yung faith natin sa Panginoong Diyos. Dahil yung faith natin, yan po yung ating pundasyon. No? Yan po yung pundasyon natin sa Panginoong Jesus. Yung faith natin. Na kahit anong maranasan natin, basta nananalig ka sa Panginoon, kayang-kaya natin gawin. Amen? Yung mga problema na yan, yung mga pagsubok na yan, mani-mani na lang yan, yung tukso na yan, mani-mani na lang po yan. No? Pag sumusunod tayo sa Panginoon, mani-mani na lang yan. Bakit po? Andiyan ang Diyos eh. Andyan ang Panginoon na katuwang natin sa mga pagsubok eh. Amen po ba? Dahil ang ating Panginoon ay tapat sa kanyang salita. Amen? Yung pangako niya. Panghawakan mo yung pangako lang niya, kapatid. Doon pa lang po, no, sa 1 Peter 5:7. No? Panghawakan mo lang yun. Panghawakan mo lang ang 1 Corinthians chapter 10, verse 13. Tama po ba? Panghawakan mo lang yan. No? Bibigyan tayo ng lakas ng Panginoon. No? Bibigyan tayo ng lakas pang mapagtagumpayan yun. Kaya, mga kapatid, sa ating buhay, yung pagiging Kristiyano, yung kaligtasan na tinanggap natin sa ating Panginoon ay panghawakan po natin. Panghawakan po natin, mga kapatid. No? Lakaran po natin yan. I-work out natin yung kaligtasan na yan sa ating mga buhay. Lalo na po ngayon, nalalapit ng pagbabalik ng ating Panginoong Jesus. Panghawakan natin. Ang ating Panginoong Jesus na nagtagumpay sa sanlibutan. Yun lang po ang ating panghawakan. Napagtagumpay na ng Panginoon ang sanlibutan. Kaya din tayo po ay mananagumpay. Amen? Mananagumpay po tayo. Sabi nga nalang iba, hindi parang wala daw akong problema, no? Sabi ko, hindi po. Marunong lang po magdala ang mga anak ng Diyos ng problema at pagsubok. Amen? Kaya nga, ang battle talaga, amen po, Mami Carol, no? Talaga ang battle sa isip talaga. Kaya ang isip po natin ay ano po, i-submit natin saan? Sa Panginoon. Submit po natin sa Panginoon. Buong buhay natin, ipaano natin sa Panginoon? Yung mind natin. Kasi kung ang kaisipan mo, puro nang negatibo, negatibo talaga. Amen? Kaya nga sabi ko nga lagi, no po, sa namin po dito, sa aking nanay, sa aking mga ano po, no? Kaya kung sinasabi, pag may mga problema sa loob ng tahanan, solusyon na kaagad, huwag nang patagalin. Ano po?
Alam nyo, sa experience ko po, dati po talaga kasi ako ay firm. Kasi ako po ay disciplinarian. Po. Pag sinabi kong ito, yung batas. Pero ngayon hindi po. Ang pinangahawakan ko po ngayon ay salita ng Diyos. Kasi nung pinag-aralan ko po na kailangan ako yung sa bahay, masusunod. Ang dalawang anak ko po ay hindi ko po alam. Hindi pala maayos. Hindi pala sila in good terms na magkapatid. Laging may sila, alingas-ngas o laging may pagkukumpara. Pero salamat sa Lord. Salamat sa salita ng Diyos po talaga. Pag nakinig ka sa salita ng Diyos, nakinig ka sa Panginoon, yung problema mo sa sarili mo, sa mga anak mo, masusolusyonan po talaga. Grabe talaga ang Panginoon. Kaya ako, binaba ko po yung sarili ko. Hindi ko binaba yung standard ng disiplina, pero binaba ko yung sarili ko. Ibig kong sabihin, binaba ko yung sarili ko, inaabot ko po sila. Pinapaliwanag ko po kung bakit po ako nagagalit, kung bakit ako ganon yung pamantayan ko sa disiplina, kasi ayaw ko silang mapahamak, kasi mahal ko po sila. Kaya sa amin po, pinalaganap po ang sorry. No? Konting nagsusorry ng bawat isa. Pinaano ko po talaga sa buhay ko na maging masipag akong kung gaano ako kasipag mangaral, kung gaano ako kasipag magturo sa loob ng church, ganun din po dapat sa tahanan. Kaya ako sa loob ng tahanan po namin, hindi pa ako nagsasawa. Sabi nga lagi ni Pastor, okay lang magbunga nga basta may bunga. Amen? Amen po. Pagtagumpayan po, matagal nang tagumpay ang ating Panginoon 2,000 years ago. Kaya po tayo mga anak ng Diyos, kung inaangkin po natin anak tayo ng Diyos, lakaran po natin ang salita niya. Lakaran po natin ang kanyang pamantayan, ang kanyang prinsipyo. Ano po? Kaya mula po nung inabot ko ang aking mga anak, andyan lagi ang dalawa kong kamay, kung may mga problema. Hindi pwede na tayo mga magulang lang ang nagsasalita. Hindi tayo pwedeng makinig. Makikinig po tayo sa kanila din. No, makinig po tayo sa ating mga anak. Kung marunong po tayong makinig sa Panginoon, ganun din po ang ating mga anak. Para makinig po sila sa atin, makinig din po tayo sa kanila. Kaya mula po nung inabot ko po ang aking mga anak, 2 kamay yan. Doon ko nakita ang pagbabago ng aking mga anak na sa bawat inuuto, alam na nila yung standard ng disiplina sa loob ng bahay, alam na po nila. Kaya doon po ako nagpapasalamat sa Panginoon sa kanyang salita. Kaya pag narinig mo ang tinig ng Diyos, kapatid, huwag nang matigas ang ulo. Huwag mo nang patigasin ang puso mo. Hindi pwede na magulang ako masusunod. Hindi po. Marunong din po tayong umabot sa ating mga anak. Napakaliwanag po, di po ba, ng salita ng Diyos? Masarap po na nag-aaral ka ng salita ng Diyos, nagtuturo ka ng salita ng Diyos. Tapos yung mga anak mo, kasama mo, natuturuan mo, at makikita nila. No? Patuloy lang tayo maglingkod sa Panginoon. Ang Panginoon ang hihipo ng mga puso ng ating mga anak. Pakita lang natin kung gaano natin kamahal ang ating mga anak. Kasi pinagkatiwala yan sa atin ng Panginoon eh. Ayaw natin silang mapahamak. Pero iparamdam natin, iparanas natin ang pagmamahal sa kanila. Abutin po natin sila. Abutin natin ang ating mga anak. Abutin natin dahil mahal na mahal tayo ng Panginoon. Tingnan nyo yung pag-abot ng Panginoon sa atin, di po ba? Ang pag-abot ng ating Panginoon sa buhay natin. Matindi, di po ba? Nagbata pa siya, nag-iirap pa siya. No, namatay pa siya para lang maabot po tayo, para maranasan, para may ibigay yung kaligtasan sa atin. Yung kaligtasan na mula sa Panginoon. Kaya mga kapatid, patuloy po tayo, no, na manatili sa presensya niya. Patuloy po tayong panghawakan ng katotohanan. No, patuloy po nating panghawakan to. Patuloy nating panghawakan ang kaligtasan na tinanggap natin sa ating Panginoon. Magpatuloy tayong magpalalahanan, no?
At salamat talaga sa Panginoon. Pag hindi natin nakikita ang isa't isa, kahit sa man lang sa Zoom, kahit dito ba lang sa DS, talagang nagpapaalalahanan. No po? May mga bumabati, no, sa bawat group, no? Grabe talaga ang Panginoon sa bawat buhay ninyo, mga kapatid, bawat buhay po natin. Kaya mga kapatid, maraming pong salamat sa bawat isa. Salamat sa Panginoon, sa kanyang kapahayagan. At alam ko po, sa bawat sa atin, sa ating binasa, pinagbulay na salita ng Diyos sa Hebrews chapter 2, chapter 2 to 3, ay may kapahayagan din ang Panginoon sa inyo. Iba't ibang kapahayagan ng Panginoon na tinanggap natin ngayong araw na to, ngayong oras na to. Amen po ba? Habang binabasa nyo yan, sinasamahan nyo po kami, may kapahayagan din ang Diyos sa inyo. Kaya salamat po sa Panginoon. Salamat po sa mga buhay nyo, mga kapatid. Oh, hallelujah, hallelujah. Manalangin po tayo. Thank you, Lord. Pasensya na po, lumagpas na po ako sa oras. Hallelujah. Amang banal, makapangyarihan sa lahat. Maraming pong salamat, Panginoon. Salamat, Lord, sa pagsama niyo po sa aming pagbubulay. Salamat, Panginoon, sa papapaalala mo sa amin, O Diyos, na patuloy kaming maging matatag, patuloy namin panghawakan, Panginoon, ang aming pananampalataya sa iyo. Patuloy namin panghawakan ang katotohanan na narinig namin, nabasa namin sa iyong salita, Panginoon. Pag narinig namin ang iyong tinig, Lord, kami, Panginoon, ay sumunod na, Panginoon. Huwag niyo pong patayaan na tumigas ang aming mga ulo. Huwag niyo pong hayaan na tumigas ang aming mga puso, Panginoong Jesus. Palambutin niyo, Panginoon, hallelujah, mga puso namin, O God, na maging masunurin kami, Panginoon, sa lahat ng iyong mga utos, Panginoon. Sa lahat ng iyong mga salita na aming nababasa, Panginoon. Malakaran namin ito araw-araw, O Diyos. Kaya, Lord, maraming pong salamat, Panginoon, sa iyong mga salita. Salamat, Panginoon, sa buhay na patuloy mong pinagkakaloob po sa amin. Salamat, O God. Salamat sa buhay ng mga kapatid ko, Panginoon, na nasa FB Live, Panginoon. Lord, kilala mo silang lahat, O Diyos. Patuloy mo silang katagpuin. Patuloy mo silang samahan, Panginoon. Ano man ang pinagdaraanan nilang mga pagsubok, problema, tukso, Panginoon, sa kanilang mga buhay. Lord, katagpuin mo sila. Samahan mo sila, Panginoon. Ano man pangangailangan nila sa buhay, Panginoon, katagpuin mo, O Diyos. Tugunin mo, Panginoon, ang bawat desire ng mga puso nila, O Diyos. Bawat panalangin ng puso ng mga iyong anak na narito, Panginoon. Tugunin mo po, Panginoon. Oh, hallelujah. Salamat, O God, sa kanilang mga buhay. Salamat, Lord, sa buhay ng aming mga senior pastor, Panginoon. Salamat sa buhay ng Pastor Dong, ng Pastor Ami, at ng buong pamilya nila, Panginoon. Salamat, O God. Patuloy mong palakasin ang mga pisikal na pangatnawa ng aming mga senior pastor, Panginoon, ang buong pamilya, Kampoy, Panginoon. Salamat, O God. Patuloy mo silang katagpuin at patuloy na pagpalain, Lord. Salamat, O God. Salamat, Lord. At sa lahat ng mga kasama ko rito, Lord, sa FB Live, pagpalain mo sila, Lord. Katagpuin mo sila, Panginoon. Sa lahat ng may sakit, Panginoon. Patuloy niyong idaloy ang kagalingan na nagmumula sa iyo, Panginoon, mula ulo hanggang talampakan, Panginoon. Ay idaloy niyo po ang kagalingan na nagmumula sa iyo, Panginoon. In the name of Jesus, anumang sakit at karamdaman na yan, ay wala kang karapatan sa mga katawan ng mga lingkod ng Diyos. In the name of Jesus, wala kang karapatan dyan. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Lord, salamat po. Salamat sa kagalingan ng bawat may nararamdaman at may sakit na nararanasan ngayon. Salamat, Lord, na dinaloy mo na, Panginoon, ang kagalingan sa bawat nananampalataya at nagtitiwala sa iyo, Panginoon. Oh, hallelujah. Salamat, Panginoon, sa lahat ng may mga problema, Panginoon, may kinakaharap ngayon na problema, Panginoon, sa kanilang pamilya, Panginoon. Lord, katagpuin mo sila. Katagpuin mo, Panginoon, magkaroon ng kaayusan, magkaroon ng pagkakasundo at pagkakaunawaan, Panginoon, ang pamilyang ito, Panginoon. Katagpuin mo, Panginoon. Patuloy mo, Panginoon, iparanas, Panginoon, ang pagkakaisa at ang pag-ibig na nagmumula sa iyo, Lord. Na magkaroon ng harmony, Panginoon, ang pamilya. Dahil tunay nga, Lord, na mayroong malusog na pamilya, malusog na sasama, Panginoon, ng buong pamilya, Panginoon. Kaya, Lord, salamat sa kaayusan
ng pamilyang ito, Panginoon. Salamat sa kaayusan ng mag-asawa, Panginoon. Kung may mga mag-asawang hindi nagkakasundo, Panginoon, Lord, katagpuin mo sila, Lord, na sila, Panginoon, ay magkaroon ng kaayusan, magkaroon ng pagkakasundo, Panginoon. Dahil ikaw ang aming Diyos, ay Diyos ng kaayusan, Diyos ng pagkakaisa, Diyos ng pagkakasundo, Panginoon. Kaya, Lord, maraming pong salamat, O Diyos, sa patuloy mong ginagawa sa lahat ng pamilya, Panginoon, sa lahat ng mag-asawa, Panginoon. Lord, salamat po. At sa bawat isa, Panginoon, na papasok pa lang sa trabaho, Panginoon, Lord, ingatan mo sila, Panginoon. Patuloy mo silang samahan, Panginoon, sa bawat biyahe, Panginoon, sa bawat biyahe nila, Panginoon, ang pag-iingat niyo, Panginoon, ang kanilang maranasan, Panginoon, sa bawat magdadrive ng kanilang mga sasakyan, Lord, ingatan niyo po sila, Panginoon, samahan niyo sila, Panginoon, hanggang makarating po sila sa kanilang mga pupuntahan, Panginoon, nang maranasan nila ang kaligtasan at kapayapaan, Panginoon, sa kanilang biyahe, Panginoon. Oh, hallelujah. Salamat, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa lahat ng mga pastors and leaders namin. Salamat, O God. Pagpalain niyo po sila sa lahat ng mga activities sa buong maghapong ito, Panginoon. Gawain ng Panginoon. Pagpalain niyo po, Panginoon, lahat ng gaganap, Panginoon. Katagumpayan, Panginoon, ay aming inaangkin, Panginoon, sa buong maghapong ito, O Diyos. Salamat, O God. Salamat, Panginoon, sa lahat ng iyong mga anak na narito, Lord. Samahan niyo po sila, Panginoon. Samahan niyo ang bawat pamilya, bawat isa na narito, Panginoon. Muli, O Diyos, sa inyo po namin pinagkakatiwala ang lahat. Ikaw po ang mataas, ikaw ang madakila sa aming mga buhay. Sa inyo ang lahat ng papuri, pagsabat, pagdakila. Sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Yan, salamat po mga kapatid. Salamat po pa sa bawat isa. Sa mapagpalang umaga po sa lahat. Salamat po. Yan. God bless po mga kapatid. Salamat po.